Hello everyone! Welcome po sa Ruel Camia TV. Sa araw pong ito ay susundo po tayo sa akin pong may bahay. Araw-araw po ay inihahatid ko siya sa kanyang trabaho at sinusundo ko rin po pag siya ay uuwi na. So samahan po ninyo ako at sunduin natin si Mrs. sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay ipapasyal ko na rin po kayo dito sa lugar namin, dito po sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Let's go! Kanina pong umaga ay tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang ulam pag uwi niya. Sabi po niya ay gusto niyang kumain ng gulay, namimiss na raw niya ang pinakbet. So tininan ko po sa refrigerator namin kung meron po tayong pwedeng lutuing pang pinakbet. So fortunately ay may nakita naman po tayo. Naku, ayan po, may bus. Alam niyo po mga kaibigan, yan pong bus na yan, yung school bus, pag yan po ay inovertikan nyo na nakaganyan ng stop, yan po ay $700+ ang penalty. Kaya nire-respeto po yan, yung mga bus na yan. Talagang imagine niyo mahigit $700 kapag nag-overtake ka dyan at may nakakita sa'yo and then inireport ka ng bus driver, ay nako, talagang madugo po yan. So mabalik po tayo doon sa refrigerator. Nakita ko po kanina na may mga available po tayong gulay doon. Nakita po ako ng kalabasa, tapos meron pong sitaw, tapos meron din pong mga frozen na okra. Meron din naman po tayong hipon doon. So mamaya po pagbalik natin, pagkasundo kay Mrs., magluluto po tayo ng pinakbet. Ayan, so yun po yung ipapahapunan natin kay Mrs. Madali lang naman po lutuin yun, kaya mamaya ako nalulutuin para mainit habang kinakain niya. Ayan. Yung Mrs. ko po ay minsan lang naman maglambing yon, kaya pagbibigyan po natin yung kanyang paglalambing kung ano yung gusto niya kainin mamaya. Nakabili po ako ng cellphone stand, kaya po ngayon ito pong ano tawag dito, yung cellphone holder. Kaya pag nagdadrive po tayo, kita niya steady naman po nasa harapan. Hindi ko lang alam kung ito'y bawal. Patay ako sa pulis. Kung ito po'y bawal na nakamount yang ganyan, ay yari tayo dyan. Pero palagay ko naman po ay hindi, kasi hindi ko naman po hawak eh. Ang usapan po ay bawal hawakan. So pwede naman po na navigator, di po ba? Ganon din naman yung mga navigator. So iseset mo bago ka umalis, and then wag mo lang hahawakan ulit. So ang rule ay bawal hawakan ng cellphone. Yan, natanong nyo siguro kung saan nagtatrabaho si Mrs. Para po doon sa nakakaalam, siya po ay nagtatrabaho na, ay nakakaalam, I mean yung mga taga rito sa Manitoba, nagtatrabaho po si Mrs. doon sa Price Industries Limited. So yung pong Price Industries ay gumagawa po sila ng mga air duct, yung mga HVAC, yung mga pinagdadaanan po ng mga air condition, yung mga duct, mga ducting na dinadaanan ng aircon, ng heating system, yun, sila po ang gumagawa. So si Mrs. po ay electrical engineer sa Philippines, pero nung dumating siya rito, hindi naman niya ma-practice yung kanyang profession kasi po dito lahat ay regulated. So si Mrs. po, she started working sa Price Industries as an assembler. General worker po yung tawag doon. So ayun po, nagsimula siya ng ganon.
hanggang sa maging machine operator. From machine operator ay na-promote po siya. Ano po, ngayon po ay lead hand na siya. Yung lead hand po ay susunod po nun ay salaried na. Susunod po doon yung tinatawag ng cell leader. Yung cell leader katumbas po nun sa atin ay supervisory yun, supervisor. Pero siya yung susunod dun sa supervisor. Lead hand ang tawag doon. May level po yung yung general worker, susunod po doon. Iba pa ho yung sweldo ng mga machine operator, iba pa rin ho yung sweldo ng tinatawag na master crafter. Ayun, dati po siya naging general worker, naging machine operator, naging master crafter, ngayon po lead hand na siya. At yung journey ng misis ko sa trabaho ngayon medyo nakakatuwa po na talagang kilos din po ng Panginoon yung bagay na yun At yun po yung naging means para kami po ay maging permanent resident dito sa Canada. Medyo nagtutunaw na po ngayon. Yan ang kalsada, medyo natutunaw. Hindi na po ganun kalamig. At ang forecast nga po tomorrow ay maganda na single digit na po. Sa Sunday nga po yata ay magiging positive 1 na, +1. Ano pa lang ho ngayon, February pa lang. Ang February po ay kasagsagan pa ho ng winter Pero mukhang lumilipat na po yung winter. Yung mga lugar po na hindi dating nagyayelo, katulad po ng Texas sa Amerika, sila po ngayon yung nakakaranas ng lamig doon. Anyway, by the way, yung lamig naman po rito nung nakaraang linggo talagang sobra din Nung nakaraang week po ay -47 degrees, almost -50. Nag-51 pa nga ho yata. Can you imagine naman yung -51 degrees centigrade? Talaga pong ang mga kotse pahirapan pong umandar. Ang dami pong mga kotseng hindi nag-start. Talagang pag ganun wala na, patay na yung trabaho mo. Yung kotse mo kailangan ipagawa mo. Kaya napakapalad pag may garahe. Kaya laki pa sa salamat ko sa Diyos kahit na yung garahe ko kapraso lang at luma. Kahit pa paano malaking bagay yung may garahe. Kasi itong kotse ko hindi na ho ito aandar kung ito'y nasa labas, kung wala po itong garahe. Kasi ito pong kotse ko ay 2011 Dodge Journey. Ilang taon na yun? 9 na taon na po bale ang kotse na to. O 10 taon na. 11 taon. Kaya matanda na po ito. Kaya hirap na po ito kung sa labas po ito nakagarahe. So ito po yung tinatakbo ko araw-araw pag inihahatid ko po si Mrs. So 6:30 in the morning po ang pasok niya. Kaya bago mag 6:30 kailangan nasa trabaho na kami. Maalis po kami sa bahay ng 6:00. Darating po kami dyan sa trabaho niya minsan 6:20, minsan 6:15. Yun, the least ay 6:15. Pag wala pong traffic, nakukuha po ng 15 minutos. Pero pag medyo may traffic ng konti, ay maabot din po ng 20 minutes. Papakita ko po sa inyo yung company na pinagtatrabaho ni Mrs. Malaki pong company ito Ang base po ng company ito, alam ko ay nasa Amerika pa Mayroon pa silang, may branch pa sila sa Amerika. Tapos dito po sa Winnipeg ay dalawang company siya. May dalawang lugar yung company ito. Kaya malaki po itong Price Industries.
Kaya lang compared sa ibang mga company, hindi ho ganun kalaki magpasweldo. Pero po kasi dito talaga malalaki magpasweldo, kagaya po ng gawaan ng bus. Yung New Flyers, gawaan po ng bus yun malaki po magpasweldo ron. Boeing, gawaan po ng eroplano, hindi po ba? Yung Boeing, naku, ang laki po ng sweldo doon. Kaya pag doon ka nagtatrabaho, katumbas ng dalawang tao ang sweldo mo. Kaya imagine po ninyo kung mag-asawa kayo, pareho kayo nasa Boeing, ay talaga hong buhay na buhay. Bali times 2 parehas yung sweldo nyo Kasi kung ang minimum po ay minsan times 3 pa. Kasi po kung ang minimum ay $12, sumasahod po yung iba doon ng $35 an hour. Di times 3 na po. Ganun katindi. Kaya pag sinabing sa Boeing nagtatrabaho, asahan nyo na medyo nakakaalwan yun sa buhay. Marami ho dito. Yung McDon, yun naman pong McDon, gawaan po yun ng traktora. So imagine po ninyo, traktora ginagawa, di malaki rin sweldo. Ito na po tayo. Dito po ako pumunta sa front office para makita po ninyo. Dadaan po kayo. Ayan, Price Industries. Ayan. Pero si Mrs. po ay sa likod po natin inaabangan. Kaya ito tayo sa likod. Meron po. Ito po yung pinaka main office. Dito po tayo magpa-park sa likod. Po natin si Mrs. na lumabas. Ayun po yung gate kung saan siya lalabas. Doon. Ayan. So hintayin na lang po natin siya rito. Ayan na po si Mrs. Sunduin na natin. Ayan. Mukhang pagod na pagod. Kawawa naman itong Mrs. Hi. How's your day? Tired? Okay, let's go home and take a rest, and I'm gonna cook something for you for dinner. Uwi na po kami. Bye-bye po mga kaibigan. See you po later. Ayan mga kaibigan, ipagluluto natin si Mrs. ng paborito niyang ulam, Ilocano dish.
At with a twist, paghahaluin po natin, fusion po ito ng Ilocano Caviteño. Kasi po sa amin sa Cavite, kapag nagluluto po ng lutuing ito, ay nilalagyan po namin ng gata. Sa misis ko po, yung kanilang bulang lang ay wala pong gata. Ano po, ano ba tawag sa kanila? Pinakbet. sa Pangasinan po, pinakbet. Pero sa amin po sa Cavite, yung amin po pinakbet ay nilalagyan po namin ng gata, parang ginataang gulay. So anyway, meron din naman po nagluluto sa amin ng pinakbet na walang gata. Pero with a twist, lagyan po natin ng gata. So magpapakbit po tayo ngayon. Ang atin pong isasahog ay, ayan, sitaw, kalabasa, at okra. Sabi ng misis ko, konti lang kasi ang mga bata hindi naman masyadong kumakain yan. Kaya ang gagawin po natin ay gigisahin po natin yan sa bawang, sibuyas, at luya. Bakit may luya? May pinakbit, may luya. Kasi po may gata. At dahil meron po tayong hipon na isasahog. Malansa po yung hipon. At saka gagamit po tayo ng, ano po ito, hipong maliliit. Sugpo. No? Sinugpo yung paglaki. Ay, bago. Papatawa lang po. Ito po ay alamang na tinuyo. At gagamit din po tayo ng alamang bagoong. Ayan. And then, isang lata po na gata. Ayan. So, yan po yung ating gagawin. At sinundo po natin si Mrs. Pinangakuan natin siya na ipagluluto natin siya ng ginataang gulay. Kung ano gusto nyo itawag. Pwedeng pinakbet na may gata o kung ano man. So, ayan po. Samahan niyo po ako at magluto tayo. Mag-isa po tayo ng bawang. Sunod natin ang sibuyas at ang luya. Gisa-gisa lang po mga kaibigan. Then, lagay po natin ang ating pong hipon. Medyo malalaki po yung hipon natin. Sana magustuhan ni misis kong niluluto ko. Alam niyo po, ang misis ko ay madalang siyang mag-request ng pagkain. At yung misis ko po hindi meticuloso sa pagkain. Kahit ano po yun, pwede po yung ihain sa kanya. Kaya na-encourage po ako magluto ng magluto kasi kinakain niya kahit ano. Lagyan na rin po natin yung atin pong hipong maliliit. Ang purpose lang naman ho nito para mas lalong lumasa ang hipon. Huwag po natin ilagay lahat. Kasi magagamit pa natin ito sa susunod natin mga luto. Luin lang po natin ng konti, gisahin ng konti hanggang sa maluto. Susunod po, maglalagay na po tayo ng alamang. So mga 2 kutsara po. Sabihin nyo baka naman masyado maalat. Hindi na po natin kasi lalagyan to ng ibang pampaalat. Lalagyan na lang po natin just in case na kulang talaga yung kanyang alat. Ito na po yung pinaka saltiness nya. Ngayon po, pwede na natin ilagay ang ating gata. At lulutuin lang po natin yung ating gata hanggang sa medyo lumapot. Saka natin ilalagay ang ating mga gulay. Lalagyan na po natin ang gulay. Pwede na pong sabay yan. Ihuli lang po natin yung okra. Kasi po yung okra natin frozen. So, dati naman po yung medyo luto na.
Blanch na po yun sa hot water bago po yung pina-frozen. Wala pong sariwang okra eh. Ayan po mga kaibigan, takpan lang po natin at hintayin natin maluto. Ayan po, ngayon lalagyan na natin yung ating okra. Kaya nang binanggit ko, yung okra yan ay frozen at medyo na blanch na po yan, kaya pwede na po natin ilagay sa huli. Ayan po mga kaibigan, luto na ang atin pong pinakbet, ginataang gulay, o kung ano man ang gusto nyong itawag. Yan, malambot na po yung ating okra at ready na po para po ating pagsalu-saluhan. Yan, maraming salamat mga kaibigan. Thank you for watching. Kung nakaabot po kayo sa portion na ito ng aking video, isa lang po ibig sabihin, pinagtiyagaan nyo po ako. At maraming pong salamat. At paalala lang po na ang kondisyon ng ating puso sa anumang ating ginagawa ay nakakaapekto ng malaki sa resulta nito. Kaya po dapat laging may pag-ibig, masaya ang puso, positibo, maganda ang pananaw. Dahil kapag ganon, maganda rin po ang resulta. Hindi po ba? Kahit na maliit na bagay, kahit simpleng pagluluto lang. Kahit napakasimpleng bulang lang o simpleng pinakbet o simpleng ginataang gulay, kapag ginawa na may pagmamahal, masarap po ang resulta nito. Hanggang sa susunod, please subscribe and click the notification bell para po mapaalalahanan kayo ng mga susunod pa nating video. Thank you po mga kaibigan. Marami pong salamat. God bless.